Heto na ho mga kababayan ang pinakaabangan ng lahat, ang kauna-unahang paglabas sa media nitong si Senator Rodante Marcoleta pagkatapos ng kanyang pagkapanalo diyan sa nagdaang 2025 midterm election. Hindi pa ho siya napoproklama pero tayo dito matagal na natin pinuklama yan. Ika nga. Pakinggan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ayos. Senator-elect Kong, Senator-elect, ano ba? Nahirapan ako bigla. Mahirap. Oh. Nasanay din sa kong eh. Ayan, Chef Jen, Chef Jen. Anyway, Nasa Kong mid pa. Dante, nasanay akong Kong Dante. Kong Dante pa rin po. Masayang hapon. Maging tayo dito, ilang beses yung nating inano yan. Kasi kung Dante tayo ng Kong Dante, hindi na pala Kong Dante. Senator Dante Marcoleta na. Kayo na, ano tayo, siyempre nalilito din naman tayo. Nasanay tayo sa kahaba-habang panahon. Kong Dante tayo ng Kong Dante. Since 2019 ba naman, tawag natin dyan sa mama na yan, Kong Dante, Kong Dante. Bigla maging Senator Dante Marcoleta. Ayos. Hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat. Pasensya na po kayo. Itong aking mga kasama rito, parang nagulantang po sila sapagkat bigla po akong dumating. Dahil sa gusto ko pong magpasalamat dito mismo sa Naku. programa na ito po'y nagawa na ako po'y dating kasama talaga rito. Kami po ang nagpasimula ng programang ito. At dahil dyan ay gusto kong dito ko unang sabihin ang aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan po ng ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. At yan po ay hindi ko po makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At marami rin pong iba na mga naging kasama ko pong tumulong sa akin hanggang sa may panalo po natin ay may pagtagumpay, yung minimithi po nating posisyon na inaakala ko po na magagamit natin sa lalo pang tapat na paglilingkod sa ating bansa. Yan po. Pero hindi naman nangangahulugan yun, Kong, na kasi nasanay kami once a week or twice a week. Nandito po kayo sa palatuntunan to sapagkat ito'y talaga namang ginawa po noon pa man para sa inyo, Kong. Di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi nga alis yun. Kung inaalis nyo na, wala na akong magagawa. Hindi. Huwag nyo naman tanggalin si Kong Dante. Isa yung programa na yun sa ganang mamamayan pagka medyo namimiss mo si Kong Dante at talagang gusto mo siyang mahagila, punta ka lang sa Net25 tapos punta ka dun sa live, makikita mo yung mga ano niyang sa ganang mamamayan at makakakita kayo na magsasalita dyan sa programa na yan si Kong Dante. Kasi parang akala namin kapag kayo nandun na sa Senado, baga parang bihirang-bihira na. Pero dapat nandito pa rin kayo palagi, Kong. Hindi, hahanap tayo ng tamang pagkakataon para sa ganun ay naibabahagi ko rin Opo. sa ating mga kababayang sumusubaybay sa programang ito ang mahalagang bagay na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Kongreso, di ba? At dito sa panig na nung mataas na kapulungan. O ngayon, kung talaga namimiss nyo ang ating Senator Marcoleta, hindi doon tayo mag-shoot. Sa Senado? Sa Senado na tayo. Oh, nga naman. Pwede naman siguro, no? Marami namang committee room doon. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga yun. Ganun ho ba? Mas maganda dito at magdadala na lang ako ng hopya every time. Yun! Every time na Tayo di pa natin natikman yung hopya na yan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero pag nakita natin yung nakakita tayo ng nagbebenta niyan, titikman talaga natin kung ano lasa ng hopyang pinagmamalaki na yan ni Kong Dante. Pati sa House of Representative talagang nag-aagawan sila niyan na-curious tayo kung ano lasa ng hopya na yan, matitikman din ho natin yan. tayo nagpo-program. Basta kung nandito lang ako. Yun! At ako'y masayang nakabalik uli dahil sa palagay ko inabot din tayo ng ilang buwan? 4 na buwan ba? O mahigit? Opo, kasi 90 days po yung ating campaign, Kong. 90 days. Bali tatlong buwan. February 12 hanggang dahil sa bawal tayong mag-program. Opo. Kaya ngayon lang po ako nakabalik sa araw na ipapahayag ko nga yung aking pagpapasalamat
at panapagtanaw ng utang na loob sa ating mga kababayan. Napakarami pong mga kababayan natin Oho. na tumangkilik po sa atin. Dami. At saka ngayon ko lang Napakarami hong mga volunteer, napakaraming tumulong dito kay Kong Dante. Hindi lang naman sa kanya, maging sa mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso nagkataon lang ho talaga na talagang hindi pinalad yung iba nating mga kandidato. Ano ho yan? Yung ika nga yung pagiging senador sa kanila, yung hindi nila pagkakahalal, di naman ho talaga kawalan kagaya dito kay Atty. Vic. Sa totoo lang, maganda ang karera niyan, maganda ang ano niya, ika nga yung meron siyang trabaho, no? Pero yung nanghihinayang ho tayo doon sa kaya niyang maihatid sa sambayan ng Pilipino. Kaya niya si Atty. Jimmy Bondoc, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman talaga kawalan eh. Abogado na yan eh. 'Di ba? Si Pastor ano na yan, laki ng kongregasyon yan. Kumbaga meron lang ho talaga silang gustong ibahagi na kanilang kakayahan, yung yung mga plano nila, yung mga pangarap nila sa ating bansa, no? Hindi pinalad. Ganun ho talaga. Hindi naman natin, ika nga, lagi natin sinasabi dito sa PH Update. Marami tayong gustong mangyari sa ating mga buhay na hindi ho lahat makukuha natin. No? Hindi lahat. Merong mga bagay na may papanalo natin, meron namang mga bagay na kahit na anong gawin natin, hindi tayo mananalo. No? Pero susubok pa rin tayo, ika nga. Huwag ho kayo mawawalan ng pag-asa. Sangayon ho ba kayo na yung mga taga-Duterte candidates pagka sa 2028 sasabay sila dito kay Vice President Sara Duterte? Sangayon ho ba kayo dyan? I-comment nyo ho sa baba. natuklasan pala ko nga, ang dami pala nag-volunteer watchers po sa inyo. Ang mayroong nagsisend sa akin mga pictures nila na sa tansya ko, mga almost 40,000 nationwide na talaga sabi na ito po'y voluntary works at masayang-masaya silang ipinararating sa inyo na yung ginawa nilang yun kung ay walang katumbas na kasiyahan nung nakita nilang nandun kayo sa top 5, top 6 na resulta ng eleksyon, Kong. Ay, akala ko yung sinasabi mo yung resulta ng survey. Hindi pa naman, hindi pa sa resulta ng eleksyon na ito. Eleksyon yun pa na po ang yun. ano. Hindi, totoo yung sinasabi ni Jen, Kuya Benny, Nelson, dahil sa nag-volunteer nga yung mga yon. At Opo. tama yung figura niya, 39,000 plus yung nakita ko ganun pala kadami. Tindi, Halos ano po? 40,000 dahil alam nila na wala naman tayong magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun eh. Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Benny, nung ikaw ay kumandidatong Pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. Oo, Per kaya day. nga, kung 40,000 May yun. pagkain panlibre. Oo. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga tao. Naniniwala ho tayo na marami talagang nag-volunteer dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Mga mag-watcher sa noong araw ng eleksyon. Tunay na Opo. umahanga. At Nire-re- naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung ginawa. Sabi ko, teka, kako, bakit to? Ay, nako, Nelson, ikaw excited ka rin eh, no? Baka may mga gusto mong itanong dyan kay Kong Dante. Una-una, ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa Maraming resulta? nabigla. Oo. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa liwasang Bonifacio na, ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Nako, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, Oho. akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Oho. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, Oo. isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi unahin muna natin tong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Oho. Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita Oho. medyo umunti ang tao na Ganun po. akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance,
na napuno yung Philippine Arena. Opo. Ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban na medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Oho. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio, aba marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Sa Philippine Arena. Philippine Arena. Oho. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung Ngayon sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny, ha? Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi talagang mula noon, sabi ko, Talagang di ko naniniwala. Bakit naman tayo naman, di tayo naniniwala sa survey kahit nga dyan sa latest election. Malamang sa malamang, karamihan doon sa mga kasama ni Kong Dante dyan sa PDP, marami dyan ninakawan ng boto. Siguro, malamang. Pwede. Kasi isipin nyo ha, yun nga, Senator Bongo, iboboto nyo siya dahil sa malasakit. Pero itong Senator Bato, pagka binoto nyo yan, kasi dahil boboto nyo, ang dahilan sa pagboto nyo kay Senator Bato, dahil sinusuportahan nyo si dating Pangulo. Tama, mali? Ngayon, kung sinusuportahan nyo si dating Pangulo, kaya iboboto nyo si Senator Bato de la Rosa, isusunod nyo dyan si Senator Philip, itong si Atty. Jim Bondoc, Congressman, Senator lahat tuloy siya. Attorney Rodriguez at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ganun Kaso hindi natin nakita yung ganong klaseng pattern. Ibig sabihin, meron mo talagang problema. Okay, hindi na natin isasama Senator Bongo kasi malasakit nga Yung name recall niya, malasakit Bongo. Di ba? Ganun yun. Senator Bato de la Rosa. Maraming re-electionist na inendorso nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 2019. Kagaya nitong si Tolentino. Nasaan ngayon si Tolentino? Di man lamang ata siya nakapasok sa Magic 15. Hindi man siya makapasok doon. O hindi man siya nakapasok pang labing lima o basta malalim siya. Ibig sabihin, dapat kung binoto ng mga kababayan natin taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Bato de la Rosa, malaki ang tsansa na yung mga botante na yon susuportahan din yung mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso yan si Senator Marcoleta, mabigat po talaga Special mention siya kay Tatay Digong. Senator Robin, talagang nanawagan siya sa mga Muslim na talagang isama itong si Senator Marcoleta. Mga supporter base nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi yun natin inaano yan hindi yun natin sinasabi dahil sinuportahan siya ni Tatay Digong. Hindi ho ganon. Hindi naman ho ganon mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kung ano lang yung tama, kung ano lang yung totoo, yun lang yung sinasabi natin dito. Una, ang pinakauna, sinuportahan ho siya ng INC. Malaki yung bulto ng mga taga-suporta, mga miyembro ng INC. Pagka kinarga ka niya, sigurado meron ka ng siguradong boto. Mamaya pag-usapan natin yung kay Bong Revilla kung bakit di siya nanalo kahit dinala siya ng INC. Itong si Senator Marcoleta, dinala siya ng INC. Nanawagan itong si Senator Robin sa mga Muslim na gawing number 1 itong si Kong Dante. Matindi ho yung panawagan na yun. Lagi ho siyang special mention dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Congressman Rodante Marcoleta. At yung talagang supporter base na itong si PRRD, yung mga nagmamahal kay PRRD, talagang solidong sinuportahan yung si Kong Dante. Sino pa? Yung mga kababayan nating OFW. Kaya nung nakita ho natin yung figura sa pinaka-latest na resulta ng 2025 midterm election, di ho tayo nagtataka kung bakit naging ganyang kalaki ang boto nitong si Senator Dante Marcoleta. Pero yung ibang mga kasama niya, medyo
nakakaamoy tayo ng medyo malansa-lansang galaw nito si George Garcia diyan sa ano na yan. Diyan sa mga naging resulta niyan kay Pastor Kibuloy, dito kay Senator Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, medyo hindi umalinaw sa atin yung nangyaring resulta dito sa mga kandidato na to. Nagkaroon talaga ng dagdag bawas siya. Sabi ko, dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka eh. Opo. Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo 1,500. Nandun kaya sila sa punto na pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yon? Napipil ba nila yon? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako eh. Oho. Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganon ang naramdaman eh. Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa dalawang malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. Na yun ay Mayo na. Eh? Ayun, Mayo na yun. Kung mga, tama, huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na para bagang ang dating, malabo talaga. Kung ano baka doon kayo sa 12, ayun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan, hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pagpipresenta niya sa taong bayan, Kong nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun eh. Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako hinahamol eh. Isa pa po yan, no? Natin yan, ha? Tayo ay makakapagpatotoo niyan. Noong dumalo yan sa diyan sa isang lugar sa Pampanga, narinig natin ang pagsasalita niya si Congressman Rodante Marcoleta. 'Di ba ganito? Dating, salita, alis. Wala hong maraming yan. Wala naman yung tipong tatambay siya, magbibigay siya ng kung ano. Wala ho. Darating sa venue, magsasalita, lalatag ng plataforma. Ha? Pagkatapos, baba sa stage, lipad na naman sa ibang lugar. Di ko kagaya ng mga kandidato ng pagkasenador. Na maghapon sila doon sa iisang venue dahil nga naman ginastusan nila ng milyon, di ba? Milyon ho. Doon pa lang sa sound system, ika nga doon sa mga stage. Yung taga-alyansa, dahil pangalanan na natin. Diba? Nakita nyo naman mga kababayan, maghapon ho sila sa iisang venue. Pero itong si Kong Dante, yung niya, ika nga rat-rat kung tawagin rat-rat yung pangangampanya niya. Yan dumating si Kong Dante, nagsalita. Pagkatapos ng pagsasalita, baba siya kagad, sa establado, sakay sa sasakyan, lipat na naman, ibang lugar na naman. Wala hong bigayan ng kung ano-ano, walang abutan. Wala akong, walang pakimkim na pinamimigay. Sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako hinahabol. Hindi Hopya. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagay ko nga ako, may papanalo natin ito. At dun sa resulta, Sen, ay mukhang nag-deliver yung Mindanao eh. Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon. Yung mga regional, tama. Oo. Lalo na yung Mindanao, lagi kayong number 3 doon eh. Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Itong huli nga nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao. Una, number 5 eh. Pero yung huling ipid niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City. Ang laki ng boto niya. At maging, kung di orga kamali, Region 8, yung Samar, Leyte area. Top 3 kayo doon ko. Sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon, pagka nangangampanya kayo, ayaw nga kayo papasukin doon eh. Hindi ako masyadong nabilib doon eh. Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, Tacloban City mismo. Matindi talaga. Matindi ho talaga yun, ha? Matindi ho yun, mga kababayan. Hindi naman ulingim sa kaalaman ng mga nasa social media, mga nandyan sa baluarte ni Tamba. Talagang tahasang bumibira ho ito sa mga kampanya.
Yung pagka meron mo siyang speech, talagang direktang patama dito kay Tambaluslos. Pero doon sa mismong baluarte ni Tambaluslos, nag-number 3 itong si Kong Dante, ibang klase. Oo. Entry ako sa Tacloban. Territory. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Opo. din, merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Opo. Nag-provide sa akin ng air assets. Oho. Siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun, mga jet ang Opo. pinahiram sa akin. So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time, merong available Wala, hindi ako mawawala. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi, parehong At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadaw pampalad nyo sila. Galing. Yun. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Opo. Yung makita ka lang, sapat na Strategy yan, Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Davao del Sur pa ata kayo doon, Kong. Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, opo. Oo. So yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong fixed wing dyan. Meron pa, boss. Saan ka pupunta? Oho. Diretso ka ako ng Digos. Ayun. Ite-text ko lang yung flight plan. Oho. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan yun. Ayun. Oho. Anong oras ang alis mo? Kasi ako, maggagabi na yon. So kinabukasan. Opo. Mabigat dun yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Opo. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet Opo. doon sa Zamboanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin po yan. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Zamboanga, Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Zamboanga, Zamboanga City. Zamboanga City kasi, Opo. Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, sarang lahat din patay na Oo, pagkagabi. kasi sa Pagadyan, wala na. ni Kandila, wala doon Oho. So, ang mangyayari, pag nasa Zamboanga, Sibugay ka, hindi ko naman alam ang distansya Mula pala sa Zamboanga, Sibugay, hanggang Zamboanga City, 3 oras at Malayo kalahati pa po pala yun, yun. opo, oo. Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi. Oho. Okay naman maski sa Cebu, Davao, ganun din naman Oho. Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mong matulog. Oho. Meron pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko, 1 oras. Kailangan mong gawin. Oho. So, palagay ko yan naman nagbunga naman yung sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo yung mga tao. Oho. Ang isa pa dyan, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, ito opo. po yung mga boto ng mga uniform personnel, Empleyado ng gobyerno ito. pati media, Yes. pati lahat na, pulis, sundalo. Oo. Ganoon din po ang boto Bongo, Bato, Marcoleta. Aha. Kayo pa rin po 3 doon. At karamihan ay yung mga kasama nyo. Na-detect ko na yun, Nelson, Kuya Benny. Kasi sa mga airport, merong mga pulis dyan, tsaka may mga sundalo. Opo. Bago ako makalabas sa airport, pati yung mga security guard, katakot-takot na yung selfie dyan bago ka makalabas. Bubulungan ka. Yan yung mga bagay na yan. Yan yung mga bagay na yan na hindi mararanasan ni Martin, kahit nagawin pa daang bilyon ng pera ni Martin Romualdez. Yang mga bagay na yan na naranasan ni nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa election na to, hindi niya mararanasan not in a million years. Hindi ho niya mararamdaman ng ganyang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Yung ipinakita ng ating mga kababayan dito kay Kong Dante, hindi ho mararamdaman niya ni Tambalus. Hanggang pangarap na lang ho ni Tambaluslos yan. Di ba? Pero kung itong si Tamba, talagang ginawa niya yung tama, ika nga doon
lang siya sa tama, kagaya dito kay Kong Dante. Walang maraming hocus-pocus eh. Kaso daming skandalo niyang ni Tambaluslos. Merong Okada issue, merong kulang-kulang na Bicam report. Ikaw ang speaker doon eh, di ba? Marami ho siyang bagahe kung tawagin. Kaya malabo ho talagang mangyari ang nangyari na yan. Na-experience si Kong Dante. Ano yan, ika nga, yung mga ganyang klaseng experience, hindi ho lahat ng tao ay mararanasan yan. At masaya tayo itong si Kong Dante, naranasan niya yung kung gaano kainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa kanya, pagmamahal, pagtitiwalang ipinapakita sa kanya. Masaya ho tayo dito sa nakita nating naging resulta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Saludo, palakpakan natin ang ginawang kasipagan ni Kong Dante sa pangangampanya. Maayos ha. Ano ho yan, ang napakalaking bagay na meron ho tayong Senator Rodante Marcoleta sa Senado. At least alam natin kahit papaano meron pa ho talagang pag-asa. Hindi ho kagaya ng puro mga yes man lang yun nandyan sa Senado, yung tipong parang sa House of Representatives. Dito talaga, maraming, paano ba yan ko? Yung 2,000 pagka hindi lumampas ng 2,000 yung bill sa kuryente, ano pa ho ba yan? Dapat i-prioridad yan eh. Kasi yung pamimigay ng ayuda wala ho talagang kahihinatnan eh. Nakita niyo naman ng mga kababayan, mula anong inumpisahan yung walang humpay na pamimigay ng ayuda na yan. Imbis na bumaba ang yung mga nagugutom, yung gustong kumain ng ating mga kababayan pero walang pambili, mas tumaas pa ho. Sa kabila yan ng kaliwakanan ng pamimigay ng ayuda. Kaya sa tingin natin, yung gagawing approach nitong si Kong Dante, mas maganda kumpara dito sa ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Ngayon, bubulungan ka. Okay. Kung hindi lang po kami Nako. makapag pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi kami may bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest vote daw ang tawag protest dito. vote. Protest Naniniwala Hindi ko po naman kayo. sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta boboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Kita talaga yung damdamin ng tao dito sa nangyari. Ngayon, nung makita Possible, yung sinasabi nitong si Koyang Benny Antiporda. Posible. Kasi yung mga naging ika nga, kung tawagin sa amin, naging makalugkog ang pangalan nitong si Kong Dante. Ang maging maingay yung pangalan ni Kong Dante. Noong pa yan, noong 2019. 2022, sinubukan niya tumakbo. Pero lately, kasi mabilis makalimot ang mga Pilipino eh. Kahit ano pang pinagagawa niya doon sa mga nagdaang hearing. Nakalimutan na yan eh. Yung natatak sa utak ng ating mga kababayan, yung pagtayo niya diyan sa Appropriation Committee, doon tinatalakay yung budget ng Office of the Vice President ng Department of Education. Yung pagtayo niya doon, yung pagtayo niya sa mga hearing diyan sa House of Representatives, yung pag-aagaw ng hopya sa kanya, diyan ho talaga siya nakilala. Yung walang takot niyang tinayuan ang mga kabalbalang nangyayari diyan sa House of Representatives. Yun talaga tumatak sa utak ng ating mga kababayan. Ngayon, ano ang tayo niya doon sa mga issue na 'yon? 'Di ba? Ang kay Kong Dante lang naman hindi naman para ika nga para makapagpasipsip kung kani-kaninong individual. 'Yon lang ang tama. Kumbaga, kahit sino pa yung halimbawa, hindi si BP Sara, hindi si Tatay Digong ang nandiyan sa upuan na yan. Kahit sino pang nasa upuan na yan, ipagtatanggol ko yan dahil 'yun ang tama. Diyan tayo nabilib diyan sa mama na yan, sa totoo lang. Kahit hindi si BP Sara, ginawa niyo ng ganon. Matindi. Talagang tatayuan kayo, ipaglalaban kayo nitong mama na to. Kaya yung lahat ng bumoto dito kay Congressman Rodante Marcoleta, dito sa isa na to, kung binoto nyo man yang si Lito Lapid, binoto nyo man yang si Erwin Tulfo, yang si Soto at itong si Lacson, at sinama nyo itong si Congressman Rodante Marcoleta, sa 5 binoto nyo na yon, lahat ng 4 na yun, puro patapon yun. Yung iba, dekada na sa Senado, wala silang nagawa. Itong sinasabi ko sa inyo, isang termino lang nito, kahit naka-20 taon pa yang si Soto, yang si Lacson, pagsamahin nyo na yung naging panunungkulan labi ng Senador. Itong isang termino nito ni Marcoleta, maniwala kayo sa akin.
Malalamangan lahat yan. Matutumbasan ni Kong Dante yan. Isang termino lang kung ibigay nyo dyan sa mamanan, makakakita ho tayo ng difference. Kasi ngayon lang ho magkakaroon ng senador ang bansa na to na kung saan hindi ho siya nabibili ng mga mayayamang politiko. Hindi ho siya basta-basta maiimpluwensyahan ng kung sino-sino mang makakapangyarihang leader ng bansa na to. Hindi ho siya. Imagine, Martin Romualdez, Marcos Jr., hindi ho siya nagpapa-impluwensya dyan. Ganun ho katindi ang ano na yan. Yang si Senator Dante Marcoleta. Ako na doon sa resulta ng absentee voting, Opo. tama ka ako yung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko gino-good time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Benny, na mismo, kasi uniform personnel yun eh. Oo. Mga tauhan talaga ng gobyerno, ano na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Kong. At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako eh. Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong Ito yung mga taong walang mapagsabihan. Aha. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Oo. Siyempre bubulong talaga yan. At, Yun ang bugso ng damdamin. yung bugso na ng damdamin. Meron yun, pang iba isa, na. yung senaryong gustong-gustong nakikita ni Jen. Opo. At gusto nga ni Jen, siya yung nandoon eh. Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na merong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Opo, yun ang talaga mapagmahal eh. Oo. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po ako, basta't makasama nyo lang ako sa ganyan. Malay nyo, may makahalik din sa akin. Meron talaga yun Jen, hindi mawawala yun, yung maramihan. Aha. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi mamadali pero yung matanda, sabihin yung mga may edad para ikaw iyakapin sa lubungin at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan lang ang kamay mo eh. Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila eh. Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang ano ito mukhang marami, para may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Opo. Kaya sabi ko, check, may laban tayo dito. Aha. Well, Ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Opo. Na alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi siguro ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Opo. Nako. At least ngayon, Kong, andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin na nakaraan seryoso ang problema ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto, Kong, kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Kong, na unang seryosong problema na pwede kaharapin niyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Opo. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Pilipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yun Ayun, ang magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan ang importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isa-subsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa,
palagi ko sinasabi na ito si Kuya Benny galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung Opo, pataba. opo, oo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ni Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi, palagay Fertilizer, 16,000. andun na, Wala oo. man mangungutang pa yung tao. Oo. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Aha. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag ang alam ko nung medyo involved pa tayo sa agriculture. Pumapalo ng mga 2,300, 400 May per bag. 2,000 talaga, oh. Tama, oo. Ganun. Oho. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. But hindi na lang government to government kasi yung importation. Para sa ganun, wala na yung traders eh. Oho. Pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo, oo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, Opo. nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Oho. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Kakailanganin. Hindi naman buong mawawala. Opo. So, imbes na 8, Magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ba? Oho. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ng cooperatives, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Ayan, opo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Opo. Pangako lang pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Ayun. Pwede. Oho. Yung 80% may kita na siya. Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung bumaba yung... Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15 mil din po. Kaya pumayag Sa siya anim na yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Oho. Pero kung yung konsepto na yon ay may Napapalaganap propagate natin, opo. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos, i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Opo. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, oho. Doon na nako-concentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Oho. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito Salabat yung Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Kaya nga nagkautang-utang na tayo. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, Yan ang meron. sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan. Kung nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Sa tingin Halimbawa, ko, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo.
Tanggalin natin ng 12% VAT sa kuryente. Yun. Nako. Oh. Bagsak ang presyo. Oh, 12% ulit Papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Saka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. O, ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Oho. O, ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable ata, abot kayang presyo. Oh. Ano ibig sabihin ng affordable? Abot Mahal. hindi po, mura, abot kayang. O alin na susundan mo? Oo. Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Nako. Bakbakan. Yan ho yung mga tanong na hindi nasagot ditong si Tito Soto. Katagal-tagal niya na. Pag nagsalta, akala mo galing-galing, no? Dito ho, mga kababayan, nakita nyo kung paano sumalansan itong si Kong Dante. Hindi ho kayo makakaisa dito sa mama na to. Papunta pa lang kayo. Nako. Ha. Tayo kung gusto mo. Hindi, pero ang sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko ang... naman sinasabi na Opo. hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Oho. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, nasa sinasabi ko batas sa'yo, pala yun, oh. ilalabang ko ito yung batas. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ayo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo. Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa Nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi! Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon eh, no? Kailangan na pala... Political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin. Ilang kilowatt hours ang Magaling talaga. pangkalahatang konsumo, lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan nyo kaya May Penny yan? kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Hindi lang po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Ganun ba? Natalo lang eh. Natalo nung election. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Okay. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply, sa 10 piso na lang, para tayo madali, 10 piso ang rate ng kuryente. Si Kuya Benny naman ko compete yan. Sige. 12%. 1 trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%.
Kasi ba't eh? Si Kuya Benny ang marawag. Oh, maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang Opo. nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa bag. Di budget. 120 billion per annum. Oho. Oh. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Kung yung Hindi, pagka pinagsama-sama natin, Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan eh. 5. Oh, sige. O, 5 AX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige yung po, mga tapusin natin yun. Mabibitin tayo, Kong. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan, Kong. So sabihin na 5, mga... tao. Oh, alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Oh. Tupad, X, AKAP, Oo. Oh. MAIP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Oh. Ayan. Oh. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. A year. Oo. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Oh. Ganon din nakaraan. Oh, ngayon. 130 billion yung ano mo, yung Oo nga, no, yung sa 12% VAT mo ng VAT. kuryente. Oo. yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. O kinolekta mo pero pinamigay mo rin eh. Opo naman. Oo. Pinamigay mo rin eh. Oho. O tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Oho. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga, ay, yun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh. Oh, ganun kalaki. Oh. Yan. Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong mahihirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga Alam po ninyo, ayuda na yan. Oh. 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Oho. Doon naka ano yun ang target mo eh. Eh kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Niramdam ng tao yun. Oho. Oh, Ramdam kasi nung mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat Oo, makikinabang. lahat makikinabang. Eh, ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman na? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. Oh, 2,000 ang binayaran. Oh. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano. Systems loss. System loss. Maraming paraan nga eh. Oh, sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Kung Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun? Pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta roon. kung sa kukumpute natin 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Oo. Senator, na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Oho. Hindi niya na ipinupunto roon. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap nun dapat ng mga tumanggap. Eh, tinatanong ko sila napakarami. Oo nga po. Oo. Eh, So, hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So, Sa lahat ng- imagine, eto, siguradong makakarating. Oo. Kasi direkta na eh. O, 2,000 Direkta. pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Sa di makakamura ka pa eh. makakatipid ka pa. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda Yung program. limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong eskema, 130. Di may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa palang matitira, Ngayon, more or sasabihin ko less. sa mga kasama ko, limbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O, bigyan nyo ako ng mas Galing ho talaga nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Mataba ho talaga ang utak nito. Galing. Kakabili po yung mga ano niya, mga naiisip. magandang ideya.
susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, ano? Oh, kung mali mas maganda ron. ako, kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Oh, alternatibo Pag-usapan mo. natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, di yan. susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, Dito sumunod tayo. ka sa akin. Yun. Ha? Hindi, yun Kasi lang. tama nga naman yun. Kung hindi mag-aaway tayo. Oo. Yun lang nga. Hindi yung mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng ideya, tandaan nyo ho yan kung kanino nag-originate at kung sino talaga ang nagtutulak. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Kasi pagka naisa batas yan, naku, meron na naman mag-grabber dyan. Meron na, sa bagay, wala namang pakialam doon itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang gusto lang naman mangyari nito, mapaganda talaga ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Pero sigurado tayo, 100%, yung ideya na yan nitong si Kong Dante, pagka naisa katuparan yan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Naku, meron na mag-credit grab dyan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. At alam nyo, nung pinakamaganda doon, yung mga ayuda na yan, pagka nakuha, pinang-i-scatter, pinang-sasakla, pinang-totong-it, yun hindi, diretso sa kanilang mga electric bill. Mahalin natin ang Pilipinas.